At isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. The Boys Brigade, Resa. No, pwede ka naman sumama doon. Oo. The Boys Brigade is an international Christian youth organization founded in 1883 pa by Sir William Alexander Smith in Scotland. At alam mo ito 20 years older ito sa Boy Scouts. Nauna pa ito sa Boy Scouts. Anyway, at alam niyo bang meron din tayong Boys Brigade sa Pilipinas? At dito nagsimula noong 2010. At ngayon ay meron ng mahigit na 3,500 na strong members itong Boys Brigade mula sa buong Pilipinas. I can say that, but relatively bago pa din. Ano po? At mula sa organisasyon na ito ay nai-instill ang disiplina at purposeful life ang mga kabataan po natin. And know more about the Boys Brigade Philippines in our What's Brewing. Abangan niyo yan mamaya. Ano po? Magagaling ang ating mga guests dyan. Ayan, Bishop. And speaking about instilling discipline and values, isa pa pong paraan para maituro ito sa ating mga kabataan ay sa pamamagitan ng musika. Ayan, so what are the benefits of learning music? Magandang usapan po yan mamaya sa ating Espresso Self. And of course, ngayon pong July ay National Nutrition Month naman. So ang ating pong tema sa taong ito ay sa Pipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. So meron po itong sub-theme na food and nutrition security dapat maging priority. So ano-ano nga po ba yung mga simple at practical na paraan para ma-improve ang food nutrition, lalo na po sa mga bata. So alamin din po natin yan mamaya sa ating Health Talk. So we prepared good topics for you tonight. Stay with us for an hour of good talks. Ako po si Resa Abante Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay. Alam mo, excited ako sa Boys Brigade. Oo. Kasi when you talk about instilling discipline and values, that's one of the areas where I am very passionate about. You know? At lalo na, syempre, you cannot get that out from me because I'm a pastor. And we want to take care of our young generation. And with us tonight, sa atin pong pag-uusap na ito, is Mr. Paul Tew ng MGC New Life. And kasabay niya, si Miss Josephine Tan ng Grace Christian College. Magandang gabi sa inyong dalawa. Ayan, oh. Good evening po. Good evening. Good evening. Good evening. Alam mo, okay ang ano niya, mga nasa likod ninyo nakalagay, talagang called for a purpose. Wow. Integrating academic excellence with biblical truth to produce global Christian leaders. Wow! Okay, Josephine, ang Grace Christian School o Christian College ay matagal ko nang kilala yan. Sapagkat maraming mga taga-lighthouse ang nagturo dyan. So tell us more about what Grace is right now. Grace, like what is mentioned sa slogan po namin, integrating academic excellence. We don't just deal with academic excellence, but it's founded on biblical truth so that we can have students that are global Christian leaders in the future. Yes. Alam mo, aaminin ko na sa iyo, marami ditong sa Lighthouse na nagturo dyan sa Grace. Oo. Yes, ang sikat na sikat dyan, yung pinsan kong si Helen Grace Abante. Yes, my former teacher po. Teacher mo pala si Helen. Yes po. Sa reading. Okay. But anyway, ito naman si Paul. Paul, you come from MGC New Life. That means Makati, ano ba? Makati Gospel Church, New Life Academy. Tell us about this school. So MGC New Life Christian Academy would like to develop students holistically for global leaders, integrating the biblical truths as well. Ayun. So basically, you are two significant Christian schools in the country, right now. And alam mo, napakaganda nag-uusap tayo rito sapagkat hindi lang tayo mag-uusap ng pagkakaroon ng academic excellence. Right. Alam natin yan. Hindi lang tayo mag-uusap ng tungkol sa biblical knowledge and how students and young people may get to know Christ,
and they receive Christ and be their Lord and Savior. Pero pag-uusapan din natin how they live those lives. Di ba? At ngayon pa naman, ang daming challenges ng mga kabataan, Josephine, hindi ba? Kayo, matagal na ang Grace. Ano mga challenges na hinaharap nyo sa mga kabataan ngayon? Actually, samot-sari po siya eh. But Grace stands to really instill with them, as you said, yung discipline based on values po. Importante po that we have Christian education po. Education founded on God's Word po. Kasi yun ang nagbibigay ng direction sa kanila. Ibig sabihin, discipline, values, na hindi lang sabi-sabi or tradition. Yes. Okay? Yes, But meron tayong biblical truth na hindi nagbabago. Lalo Yes, pa naman yan, yung mali nung araw, tama na ngayon. Sasabihin ko pa nga lang po sana, hindi po ba mas challenging ngayon na digitally, very maalam na ang mga children? Siyempre, iba na rin yung mga buka ng challenges. How different po and how do you deal with these issues po, yung mga ganyan? Because medyo mas na sila, they're very tech savvy kasi they're tech natives po eh. So lahat ng information, ang daming, it's really in their hands. So Grace is teaching them also how to sift through this mga information and to really have it founded kasi kuminsan sa dami ng information, parang marami ring nagiging pagkakaiba sa values and maraming challenges talaga sa character ng tao. So because there are a lot out there na pag hindi natin sinift, mahirap po. Yan, tama. At alam mo, meron pang magandang example na nanggaling sa Grace. Public leader natin. Recognize. Alam mo kung sino ang Reza? Sino po? Senator Win Gatchalian. He came from Grace. Alam mo, meron pa mga business leaders tayo ng mga Kristiyano. For example, si Dr. Andrew Luzon, galing din sa Grace yan. Kaya maganda nga po na yung training. It's not really just in the academics, Bishop. Correct. Pero to be global Christian leaders. Kasi it's a very different, hindi ka lang follower, but you actually lead. At saka mahirap yung With the Kristiyano ka nga and you cannot biblical. mingle with people. Right, Di ba? Oo. Totoo yun. tama. Oo. Well, sa inyo naman, Paul, no, hindi kayo nagkakalayo ng principle ng grace. Yes, No? MGC is relatively new. Ilang taon na ang MGC New Life? we're currently celebrating our 34th year. Uy, matanda na rin pala. No, matagal na. Well, that's great. And you are actually considered, now MGC New Life is a premier school na ngayon. No? Yes. Based doon sa BGC. But anyway, kayong dalawa, ikaw Paul at ikaw Josie, you were incorporators of Brigade Philippines. Ito ang pinaka-institution nagdala ng Boys Brigade sa Philippines. Now, what came to you incorporators? Why did you bring this here? Who among you can answer that Paul. question? Paul. Si Ikaw, Paul, ikaw muna. So in 2010 po, we were looking for a program that will develop the children holistically, not only academic. And we were able to find that this program is the answer to our prayers because this program not only develops our children's mind, we follow the pattern of the Luke 2:52, no? When Jesus grew in wisdom and stature, favored God and men. So we develop the children based on these four aspects also. So the program evolves in these four aspects of the child's life. That's great. Paano naman, naging maganda ba ang pagtanggap ng mga estudyante? Baka naman ang isip nila, this is too spiritual, this is too heaven. Actually, when we came out of the pandemic, it's more acceptable. Rather, they enjoy it more because they are spending too much time in their devices over the pandemic. And they appreciated that we have a program that is more physical in a sense that they'll be able to enjoy not only the movement as well as socialization while doing the activities. Kata mo yung picture na yan, Oo no? nga, The Brigade Philippines. Actually, ang tanong ko, sir, gaano po ba different po ito from the Boy Scouts of the Philippines that we have? Or the Girl Scouts of the Philippines din po?
So the major difference is that we incorporate biblical truth in our programs. Okay. At saka parang mas outgoing yata yung Boy Scout, ano, yung kanilang mga operations at mga programs. Yes, meron po silang yung talagang rowdy in the mountains. Yes. Ito hindi masyado. Meron po tayo pero hindi masyado. Mga outdoor Okay. activities din. ano? Pero ganun din, naka-uniform din Oo. sila. At dapat pagandahin yung uniforme. Passion nagsashine din ng mga bakit. Ginagawa din po ba yun? Oo. Ganyan. Oo. Meron bang saludo? Kasi ang Boy Scouts may saludo eh. May saludo ba rin ito? Yes, we have po. We follow the military. Yes. Yes. So dun pa lang po talaga, yung discipline talaga na i-instill ano, sa mga Yes. ano. Pero how do you incorporate biblical truths po in the activities po, sir? So we do it through devotions and we do it through our activities. So whenever there are activities, we will tell them, so what does the Bible say about this activity? And we take the philosophy of the Bible to be able to teach them. Oo. Now, I'm interested. Joseph, ikaw pwede magsagot nito eh. Yes. Kasi it's Boys Brigade. Eh, paano yung mga babae? Actually, when we said Boys Brigade naman, kasama rin naman ng mga girls kasi hindi lang naman boys ang kailangan ng discipline. Even the ladies also. So, just like the scouts na may Boy Scout, Girl Scouts, the brigade, although Boys Brigade siya, may kasama pa rin naman siyang mga ladies. And Yeah. we teach them also discipline ng parang pagiging isang dalagang Pilipina, di ba? Oh, yes. And besides, internationally naman, nagsimula sa Scotland. Yun na yung pangalan Yes, nun. po. So, lahat ng mga programs na ina-adapt sa mga countries, ina-adapt yung buong pangalan is Boys Brigade Brigade. Singapore, Boys Brigade Malaysia, Boys Brigade Cambodia, now Boys Brigade Philippines. Philippines. Ganun lang yan, but walang problema kung boys or girls. Yes po. Kasama pa rin po ang girls, kahit na Boys Brigade po siya. Okay. Now, from what age to what age? Kayo si Grace, from what age to what grade yung mga program na ito? Ang program ng Boys Brigade sa Grace is beginning grade 11, age 11 hanggang around 18. Kasi grade 7 hanggang 12. High school po. High To senior school. Oh, high. yun talaga ang talagang dapat i-establish sa Totoo yan. discipline. Nakita ko yung picture, meron nakalagay na Philippines, And Indonesia, may Cambodia. So meron kayong Wow. programs na you go international? Yes, we have po. So we have programs na training programs as well as parang camping internationally that the children can join. Magaling. May Palau Pinang pa eh. Oh. Pulau Pinang. Malaysia po Pulau. ba ito? Malaysia ito, di ba? Yes, yes. Pulau Pinang. So Galing. kapag you go international, meron mga select na mga delegates, no? Na from each age, ganun ba? And you establish leaders, you appoint leaders to represent. So ano activities mayroon pag international? So mostly international, meron po tayong one is camping. So parang kung mga fellowship type camping, and then another is leadership training. Ayun, maganda yun. Leadership training. And then of course, yung physical na exercise. Yes, yes. Oo. So incorporated na po siya. Very holistic po ang program, pinaka-program. Ito pong Boys Brigade, no? How does one school become a member po? Normally. Bali, So, yung normally- school yata dapat, di ba? Yung school ang Buong magiging school, member. no? Opo. So normally the school will be a Christian school. So that's our requirement. And then we conduct a 2-day basic officer training course to their teachers. Mhm. So from there, I will be able to teach them how to implement the program in their school. So then we will also monitor how they implement the program for a number of months to be able to evaluate if they've been doing it the right way. And then after 1 year of active participation, we will review. And then from there on, we will check kung bona fide member na ba siya yung sa school o hindi. I see. And then parang i-renew na lang. Tama po ba? Yeah. Parang year on year if they want to be Oo. So, yung program,
Halimbawa, nagsimula ka, ilang taon nga, no? Bali, 11, no? 11 years old. So that should be grade 5, no? Tapos, so, Grade 7 po. grade 7. Grade 7 So, po. pare-pareho yung program, the whole, pag ano nila, uulitin Or lang yung programa nagpo-progress or po what? ba as they- May progress. May progress po. Yes po. I see. Now, let me ask you up front. Of course, walang problema. This would be Christian schools, mga church-based. But basically, no, ang Grace Christian College at ang MGC New Life, generally, your Chinese school. No? So, walang problema sa issues ng security, ganyan. O medyo, syempre, pag medyo aloof sila, ano ba itong ganyan? Di ba? Do you go into communities? You train them to go to communities and serve people? Yes po. Yeah, please describe. Oo. Paul. Yeah. So, part of the high school program, meron po tayong tinatawag na community service badge, where they could earn by serving the community, doing community services. Yes po. Oy, maganda. Oh, okay. Ano pang mga badges? May iba pa po bang type ng badge na kailangan i-earn? Yes, so for the high school, marami po siyang badges that they could earn, no? So meron po tayong sports badge, hobby badge, meron po siyang international relation badge, meron po tayong drills, meron pong spiritual, meron din po tayong target badge. Target badge is the most basic that they will learn all about brigade. I see. Parang yun yung pinagkaiba, I think, sa Boy Scouts, in my opinion po. May target talaga, no? May goal Yeah. talaga. Yung mga estudyante po nakasama. Oo. Well, syempre, ganda. yung Boy Scout, laging handa yun. Laging handa. Oo, laging handa. Pag tinawag mo, wala, di mo makita. Ano naman ang motto? Ano ang motto? Motto po ng brigade ay sure and steadfast. It's from Hebrews 6:19. Oh, sure and steadfast. Oh, merong hymn yun. Opo. Meron po. Gusto niyo kantahin niyo? Baka mas maganda po yung boses ninyo, Bishop. Oo nga po eh. So, ibig sabihin kapag merong church event, yung mga, so how do you call them? Yung mga, ano ba, yung brigade na ito can actually serve as the one who will, yung bang gagawa ng entry of colors, exit of colors, di ba? Kapag mayroong mga graduation exercises, usong-uso ngayon yan. Maaasahan mo sila. Yes. Yes po. Sakto Yes po. po. Magaling, ano? Nag-a-usher din po sila. For example, Yes. we have events, nag-a-usher din po sila. Okay. So, yung malakihang, kasi nung mga Boy Scouts nung araw, merong malakihang jamboree yun eh. Para Yung mga camp, ano? pupunta sa Mga Makiling. overnight. Meron bang ganon? Yung lahat. Ilang schools na ba ngayon ang establish ang Boys Brigade? So far, we have 14 schools that are established all over Philippines. And we do national, we call it National Leadership Training Course once a year. So where everyone gathers together and we conduct the 3-day, 2-night National Leadership Training Course of iba-ibang courses within that program. So meron po tayong for the grade 6 students is called Junior Leadership Program. And then it goes up to the grade 7 is boot camp, meaning that they will learn how to cook, they will learn how to pitch tent, they will learn how to do basic first aid. And then Wow. one after that is the first level of leadership training. And then next to that will be second level of leadership training. Oo. So, they will have to learn how to start a fire Yes. na walang posporo. And then they will kill the chicken, Life skill. and kill Yes. and then cook the chicken. Meron yun. Magaling. Hindi ko natutunan yung Ikaw, hindi ka naman nag-Girl Scout? No, na-Girl Scout. Ako, nag-scouting ako. I came from the public school eh. Which, my next question is this. Kung halimbawa, merong mga public school within a community, pwede ba silang pumasok, magkaroon ng Boys Brigade na program? So what we advise is that hopefully there will be a church within that community, a Christian church within the community that would want to adopt the public school. That would be a better scenario. So because we wanted that a Christian institution will be the one who will adopt and be the one accountable for that public school.
O ibig sabihin syempre if a church would adopt dapat yun muna sila mismo, Opo. no? Na-train na sila. Na-train, oo. So it becomes now a values program ng church na yon. Abay, Yes. maganda. So matutulungan naman sila. They will be assisted by Brigade Philippines and by the international. Yes po. So we'll conduct a training for them so that they would know how to run the program within their church as well as in the public school. I see. So, ito yung minomonitor din. Lahat ng activities sa Philippines and how nagpo-progress yung mga schools are also being monitored by international office. So we do report it to them once a year whenever we have what they call a general council meeting or annual council meeting, that we will send reports that we have been doing all of these activities within the country. Okay. So, you say 14 schools around the Philippines. So, meron na kayong mga schools outside of Metro Manila. Of course, sa Metro Manila, magkakasama tayo. Pati yung Lighthouse Academy ng Lighthouse, kasama kami. Member kami dyan No? At maganda nga, nakikita ko sa ground yung mga bata Oo, at magalang sila, Paul, ha? Tama po. Yeah. Visayas and Mindanao, meron din po ba tayong mga partner schools dito sa areas na to? So we do have in NCR, we also have in Laguna, we also have in Visayas and in Mindanao. As far as in Sultan Kudarat. Oh. Hindi ba? Kaya nga, dapat talaga, tinan mo yan, Parang dito mukhang grade 11. Teka, mga estudyante natin. Ayan. Kitang-kita, ito. These are in our grounds. Na parang gano'n grade. Ay, magaling, Ayan, kita mo, Very good. Diba? Kesa naman yung mga kabataan, wala silang ginagawa, natetenga sila. During the pandemic, anong ginagawa? What have you been doing during the pandemic, yung mga school? So during pandemic, mayroon po tayong pinapadala mga online programs that they could send to their students. So ganun pa rin po siya, targeting the 4 aspects of their life. So we send it to the schools. The schools now will be sending it to the children para po modular type, and we'll check if they have been following the program in the 4 aspects of their life. I see. So, anong subject sila gine-gradean? Wala po. Yeah. So this comes an extracurricular na activity. Yes. Pero maganda na regular po para talagang meron namang ma-instill system ng sa doon. kanila. It adds credit sa kanila. Correct. But there are some schools who use the Brigade program to grade their PE or their music. Tama, integrated naman tayo Yes. Di ba? Yes po. In fact, integrated lahat sa lahat ng subjects Correct. Yung pagsisindi ng yung apoy na wala, science yun di ba? Ayan. Kung meron po mga gusto maging members ng Brigade Philippines, how do they contact you po? Or do you have a website or a Facebook page po? Yeah, so we have a Facebook page. It's called the Brigade Philippines-BPPH Inc. I think we could also leave my number or my email address so that they will be able to contact me. Pwede naman, Oo. So, sige, later on we will post it, At we hope that through this interview, maikalat natin at mas marami pa. Kayo naman open naman ng Boys Brigade into having more church-based schools, have this program in them. Di ba? What about pala yung mga uniform? Saan ang gagaling yung mga uniform? So, paano bibilihin yung mga bata, ganyan? Yeah, Ano so yung we basic order the uniform from us at the national. So the uniform, the polo, the parts, the patches, they could all order it from us at the national level. So wala po kami masyadong pinatong because we really want to encourage a lot of members to join. So at cost lang po talaga karamihan doon. Usually marami kasing uniform yan, Bishop. May cap. Alam mo, sa totoo lang, dapat ang mga magulang, handa naman silang mag-spend for this. Yes. Napakagandang tingnan ng mga bata.
Kasi yung mga apo ko gusto ko makita naka-uniforme, tsaka, may mga bata ngayon, pati tumayo ng matuwid, hindi marunong eh. Totoo yan. Very challenging. Di ba? Lalo So, pag nasanay sa gadget, nakayuko lagi. Pag halimbawa na under the training program, tapos mayroong camp and everything, bawal ang cellphone. Bawal po. Bawal, yes. And we also notice when they're wearing the uniform, they would really stand more properly because they know that they are wearing the uniform. Oo. So, ibig sabihin, kapag may church-based din na, kapag yung isang church, alam ba kami, meron kaming school, dapat din pala merong Sunday na kinikilala yung Boys Brigade and they would have a presentation, Di ba? Tapos meron silang choir. Di ba? Pwede po. Boys Brigade choir. Oo. Tapos May kakanta sila. marching band. May May marching band actually ang brigade, yeah. Oh. Magaling. Ano nga ba yung tono ng Steadfast and Sure na hymn? Bawal ikaw kumanta. Ano bang, hindi ko na maalala eh. Steadfast and sure, Anyway, but ang ganda nung naging usapan natin, Ano lang, kwentuhan lang naman ito. So that people, this style of interview, mas nagugustuhan nila eh. Oo. But anyway, Very spontaneous. thank you to both of you. And let's support Lighthouse Cafe TV Talk Show. We support the Boys Brigade, and we pray for you, and we pray that more schools will have this program in them for the sake of the young generation to be disciplined and be diligent before God. Okay, maraming salamat, Paul. Maraming salamat, Josephine. Thank you rin po. Yes. Okay. So, yan po. Napakaganda nito, Reza. Excited tayo dahil yung mga bata kinakailangan talaga matuto at maging disiplinado. Huwag kayong aalis, magbabalik ang ating Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self. Alam mo, Erica, sa aming mga magulang, mahalaga na ang ating mga anak ay hindi lang puro academics ang focus, Ang ilan sa mga sikat na extracurricular activities ng mga kabataan ay, of course, sports, followed by creative and performing arts, lalo na yung pag-aaral ng music, Alam ko, ikaw, Erica, isa kang songbird, Talagang, well-renowned, tsaka ang galing mo sa technical singing, that, pero kumuha ka ba ng music lessons sa bata ko or talagang gift mo na talaga, talent mo na yan? Well, actually, Gabi, hindi. Hindi pa ako nag-music or voice lessons. Sa lagay na yan, wow. Nung bata ako. Okay. Pero actually, I think na-hone siguro yun dun sa school kung saan ako nag-elementary, yung Lighthouse Academy. Syempre, Wow. dahil sa Lighthouse Academy, laging angat. Wow. So yun, I think dun na bukas yung, yung interest ko sa theater kasi bata pa lang may mga parang singing and yun nga parang mini theater na nagaganap sa school yan. So isa rin yun, yung performing arts sa mga interest ko katulad nga ng ngayon namang tumanda na Lighthouse Theater naman. Nag-level up ka na. Ayan, Gabi, alam mo ba na yung pagiging part syempre ng theater, I think it really takes yung more than yung passion siguro is yung consistency mo kasi syempre it's long parang of practice na kailangan talaga every practice nandun ka kasi dun mo siya parang mahahasa kung ano yung role na pinoportray mo. Pero ano nga ba yung mga benefits ng pag-aaral ng music? Let us learn from the expert himself. So i-welcome natin sa ating Espresso Self si Mr. Koy Esmele. Hello po! Good evening po sa lahat ng nanonood. Good evening, Gabby and Erica. Yes. Kagalang-galang si Koy. Parang gusto ko lang. Professor Koy pala. Professor. Koy. Maybe you can start with that, Koy, a bit of a short background sa iyong pagiging professor, sa iyong pagiging maestro. Yes. Ayan. Sige po, ako po si Koy Esmele. Isa po akong pianist. Pianist po ako ng Lighthouse Bible Baptist Church. And I am also a music teacher for piano and violin. And tumutugtog din ako sa mga events. Like for example, hotels, ganun din sa birthdays or weddings. Yan, yung mga events na ganyan. Tinutugtugan ko rin yan. Yes. So siguro punta na tayo dun sa talagang
topic natin for tonight na teacher ko, yung music lesson. So ano ba yung mga parang common na tinitake ngayon usually ng mga Filipino kids, no? Kasi or siguro meron ba siyang parang yung parang scheduling siguro. Kasi 'di ba para inisip nila nako pag nag-lesson baka maapektuhan yung academics. Yes. Pero yun nga parang factor din na merong mga extracurricular. So para ano ba yung mga common ngayon na mga music lessons na tinitake ng Filipino kids? Sa ngayon, at least sa experience ko, no, at saka dun sa school kung nasa naka-tie up ngayon, ang pinakamaraming nakikita kong student na ine-enroll nila is yung voice. Okay, pangalawa dyan yung piano and yung violin. Yan. Tapos, pagdating naman sa scheduling, since extracurricular activity kami, kapag depende sa depende sa schedule ng student. So, syempre, kapag merong pasok sa school, normally 9 to 4 or 9 to 5 p.m. So yung schedule talaga ng lesson, ng music lesson, binibigay nila or ine-enroll nila after ng class pa. So like for example, yung schedule ko ngayon, mostly ng mga students ko talaga, nandoon sa 4 p.m. onwards, minsan kahit hanggang gabi umaabot pa. And speaking of mga factors, teacher ko, meron sa mga students mo, may hinahanap ka bang basic requirements? For instance, kailangan kahit papaano may alam sa music, May background marunong kumanta sa shower, or sa or marunong magpiano. Nakapagsuklay na. Kahit papaano quality, or pwedeng as complete, walang background, gustong kumanta, gustong matuto magpiano, go. Actually, sa paghahanap naman ng student, criteria siguro, wala naman masyado as long as interested yung bata. Pero ako kung bilang music teacher, mas gusto ko actually turuan yung zero knowledge pa. Tapos yung talaga magsisimula pa lang ng, for example, piano, yung wala pang anything na background or self-taught kasi medyo uso ngayon yung pag-aaral na lang ng sarili. Mas gusto kong magsimula talaga pag zero knowledge yung student. From Kasi scratch. mas madaling turuan siya kasi wala pang nabibuild ng mga bad habits, ganun. So, kung criteria, okay lang naman kung may mga students din naman ako na tinuturuan na may level na, no? Actually, mas madali nga turuan yung may levels, pero mas masarap turuan yung mga beginner talaga. Tama. So, pero pagdating naman dito sa, siguro, factor in na rin yung mga parents, no? Kasi, Yes. di ba, parang madalas, gusto ko yung anak ko matuto ng ganito, ganyan. So, parang paano mo siya way in siguro? Pag kunyari, gusto nung parent na ito yung ituro, pero parang medyo mahirap for the kid. So, parang may ganun bang instances? Actually, madalas ganun, no? Kasi ang ina-expect ng mga parents na kapag in-enroll nila yung anak nila is makakatugtog na agad yung yung student. So, ang nagiging problem talaga doon, minsan kapag iwi-weigh ko rin kasi sa sa kakayanan ng student. Kapag mahirap talaga yung piece, ang madalas ang ginagawa ko, nire-rearrange ko na lang yung piece na pasok doon sa level ng student. Pero kapag kaya niya naman yung mahirap na piece, yun, ipapasok pa rin or isasama pa rin yung yung songs or pieces na gustong ipatugtog ng magulang sa bata. So, yun siya. Oo. Medyo relevant yun, no? American, kasi ibang parents possibly gusto maging pianist, no? Talagang galing ni Koy. Pero yung parang dream nila before. yung na mga hindi nila frustration nagawa. nila, no? Yeah. Tapos pinipilit sa mga anak, no? Baka nag-i-intervene si Professor Koy, no? Let's talk about yung what's a typical program, Koy, no? Gaano kahaba, ilang hours per day or per week yung ginugugol bago matapos yung siguro yung pinaka in-enroll nila na program with you? Ako, usually, ang binibigay ko sa students ko, ideally talaga, depende kasi yun sa sa sipag ng students. Ako, binibigay ko sa kanila or ina-assure ko sa parents nila na maybe after 12 sessions, marunong na or makakatugtog na yung student. Pero depende yun kung gaano kasipag yung student. Kasi every after lesson namin, nagbibigay ako ng assignment para syempre hindi lang yung time ng pagtugtog nila ng piano or ng violin is during the lesson lang. So kailangan meron din silang practice in every day. So depende sa sa sipag ni student kung gaano siya kadalas makakapag-practice. Pero ideally, mga 12 sessions is makakatugtog na, hindi ito yung talagang tugtog na. At least from zero, magkakaroon na siya ng kakayanan na tumugtog ng piano or ng mga very simple songs.
Yan, so 12 sessions plus practice yon. So hindi lang siya 12 sessions, nakadepende rin yan kung gaano kasipag si student magpa-practice. So yung practice talaga is very mahalaga. Pero pag-usapan naman natin yung medium core ng pagtuturo mo naman. So is it talagang face-to-face na ngayon or parang meron pa rin mga nag-go-online because of yun nga parang galing syempre sa school, Mas tas convenient. parang babiyahe pa sila doon sa sa parang place, ganyan. Well, at least sa experience ko, actually, masasabi ko mga 98 or 99% ng student ko ay puro online talaga. Hindi sa ngayon. hindi pa ako nag-a-accept masyado. Merong ilan-ilan pero hindi pa ako nag-a-accept masyado ng mga face-to-face kasi marami pa namang nag-e-enroll ng online. So, yun. So, mas marami, kung tatanungin, mas marami akong student ngayon online compared sa face-to-face. And then, may progression ba yun, Koy, na for instance, sa tapos na yung 12 sessions, or tulad ni Miss Erica, no, na napakagaling ng kumanta, gusto niya pa mag-level up, no, yung kanyang technicalities and all that, no, pwedeng mag-enroll ng advance. Kumbaga parang may season 2, gano'n. Or advance, or talaga yung mga best of the best. Actually, mas ina-advise ko na magtuloy-tuloy si student talaga. So, after 12 sessions, siguro sa umpisa lang yun na para makatugtog. Parang sayang naman kung tatapusin ng 12 sessions, nakatugtog na yung bata, okay na. So, I think kulang na kulang yan. So, ideally talaga, from after 12 sessions, magtuloy-tuloy yung students na mag-enroll pa rin or mag-aral pa rin ng piano or ng musical instrument para syempre magtuloy-tuloy din yung pag-level up niya pagdating sa pagtugtog. So nakikita natin Gabi, yung talagang expertise ni Maestro Koy na sa kanyang pagtuturo. Siguro ano yung masasabi mong advantages ng pagkakaroon nitong mga music lessons or extracurricular na activity for the kids especially? Siguro yung advantage nito, yung for example, isa kang student tapos meron ka pang mga extracurricular activities. For example, dito sa music, no, nagkakaroon sila ng sense of responsibility, yung mga values at saka disciplines na natututunan nila. Yung for example ng sense of responsibility, kasi sa students ko, nire-require ko sila na mag-practice regularly. So pagdating sa school, pwede naman yun. I mean, hindi naman ako nakikipag-compete, no, doon sa pag-aaral nila, syempre, no. Pero mas ang tawag dito, kino-compensate pa natin yung mga siguro kulang or mga pwede pa nilang mas matutunan pagdating sa academics. May nagiging tulong naman itong music lessons, no. Nire-require ko kasi yung student na yun nga mag-practice regularly, tsaka nagagawa nila yung assignments nila na sa school, both sa school at saka dito sa music lessons. Ganun din yung siguro time management, yung pagbabalance nila sa pag-aaral nila sa school. Ganun din na, so since marami akong student na mga bata, so hindi ko rin sila yung parang dine-deprive pa na, imbis na maglaro ka lang dyan, wala kang ibang mag-practice ka lang, hindi. Mag-practice lang. So pinag-aano ko lang na sige, i-enjoy mo yung paglalaro mo, but at the same time, kailangan magawa mo rin yung assignment mo. So, at least nababalance, no? Hindi yung parang, minsan kasi nawawalan ng interest yung student, lalo pag bata pa, kapag pinipigilan sila na mag-enjoy, maglaro, kasi puro ACADS lang, tapos music lesson, paulit-ulit. Although maganda naman yung ganon, na nagkakaroon ng magandang result, pero iba pa rin yung nag-e-enjoy talaga yung bata habang natututo. Oo, no? Speaking of nag-enjoy, I can sense na nag-enjoy ka rin, no? Teacher, no? Parang mukhang batang-bata ka pa nga at parang hindi ka na-stress, no? Pero may mga challenges ba sa ministry mo, sa profession mo bilang isang teacher ng music? Sa ngayon, parang siguro sa haba na rin ng years of experience ko sa pagtuturo, yung mga challenges, parang hindi ko na siya ma-take as challenge na parang medyo sanay na ako kung paano ko mag-a-adjust doon sa mga students ko eh. So, I think sa ngayon, parang wala akong makita. Wow. Fresh. Every day is a gift. So siguro, ayun, yan nababanggit na ni Teacher Koy na meron siyang yung company kung saan siya nag-work. So siguro, can you tell us more about it na for sure may mga interested din, no, na mag-enroll kay Teacher Koy? Kung ganyan kabait, no?
So ngayon, I am teacher sa Sounds Cradle, and yung Sounds Cradle yan yung official distributor ng upright and grand pianos of Kaiserberg and Rick Miller. And yun, nagtuturo din kami ng piano, violin, voice, guitar, drums, at saka meron din mga music theory kung gusto niyo ring matuto ng mga ganyan, and bass and ukulele. Yan. Tapos, if you're interested, meron din kaming website. Please visit soundscradle.com. Oh, yun. So, sounds cradle. Okay, Yes. okay. Sige, Teacher Koy, no, since nandiyan ka na sa music and we also know that you're a believer, no, siguro if there's a song, no, one song that would describe yung naging ministry mo na, yung profession mo in music, ano kaya yung song na yun that would best describe it? Siguro yung This Little Light of Mine. Wow! Let it shine, let it shine. Pwede may sample muna. Because, why that particular song? Yeah, yun nga, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. So, I think yun yung masasabi ko na na song. Tama na. For someone na you would think na, yun nga, one-on-one, naka-online, nagtuturo lang, but then being able It to... may seem little, pero Oo, actually, ang laki ng impact, lalo na pag bata pa lang yung mga natututunan mo, tapos yun, nagkakaroon talaga sila ng future sa Yes. music Yes, industry. and letting yung mga young minds and young kids natin shine, no? Parang sinisindahan din, no? Oo, naalala ko meron ding natuturuan ngayon si Teacher Koy doon naman sa Lighthouse na ngayon nagpa-piano na rin siya mismo doon sa ating orchestra. So hindi lang siya kumbaga siguro magagamit sa labas kundi pati na rin sa mga ministry ng church So, hindi lang siya overnight. Takes time and then nakikita natin yung impact. So, thank you very much, Teacher Koy, sa iyong profession, sa iyong ministry. And i-enroll na namin si Aika sa advance for the boys. No? Any final thoughts, Aika? Yes, so I think napakagandang avenue ito para sa ating mga parents na yan. Naghahanap siguro ng mga extracurricular for the kids, no. Maganda na makaaral naman sila ng music, whether it be voice, piano, ayan. Ako, excited na ako. I-enroll ko na yung anak ko. Teacher Koy daw. But wag po kayong aalis dahil tuloy-tuloy na po tayo. Susunod na po ang usapang nutrition sa ating Health Talks. Welcome to Health Talks. This July, we join the entire nation in celebrating Nutrition Month, an annual campaign led by the National Nutrition Council to promote good nutrition for every Filipino. This year's theme is Sapipan, Sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa Lahat. And with the sub-theme, Food and Nutrition Security Maging Priority. And of course, to talk more about this is none other than our resident expert herself. Hello ulit, Antoinette. Ayan. Yan. Hi Harvey, and maligayang buwan ng nutrisyon sa ating lahat. Tama. Siyempre, sisimulan natin, Antoinette, no? Ano ba ang ibig sabihin nitong theme na to? Maaari mo bang i-explain bakit ito yung naging theme? Yes, and so ang theme natin for today, for this year is food and nutrition security ay dapat maging priority, no? Dahil we're advocating na sama-sama tayo, no, sa pagdating sa pagpapalaganap ng proper nutrition for everyone. So, I think very important na ang ating nutrition, ang priority on food and nutrition security ay maging collective effort para sa lahat. Kasi it's something, yung nutrition kasi is something na madalas hindi nagiging priority, especially dahil it's not a tangible thing, no? Like, yun nga, lagi kong ina-explain, hindi kagaya ng infrastructure, pwede ka magpatayo ng mga buildings, yan, mga tulay, mga farm-to-road markets, mga ganon. But when it comes to nutrition, hindi mo siya na-measure agad eh. Hindi mo nakikita kung gaano karami na yung malnourished sa iyong lugar, unless na lang talagang bigyan mo ng prioridad. So, kaya hinihimok tayo, and actually for many years na laging ina-advocate na i-prioritize natin ang nutrition sa ating mga localities. And ngayon nga, pati food security, kasi nakita natin yung climate, because of climate change, because of disasters,
and even mga kaganapan like wars, no, naapektuhan talaga yung food security ng isang community and even ng isang bansa. So kapag nangyayari yun, itong mga disaster na ito, syempre tataas yung mga bilihin, tataas yung oil. So in return, ang magiging resulta nito tataas din yung yung presyo ng pagkain. So ang pinaka maapektuhan nun, syempre, yung mga households natin na sadly nasa low to even lower than poverty line na mga households. So kaya talagang hinihimok sa atin, especially right now, napakarami nangyari sa ating kapaligiran na i-prioritize natin ang food security. Ibig sabihin, everyone has access to food. It's actually a right. It's not a privilege. And of course, nutrition security din, no, na sustainable ang good nutrition for everyone. Yan. Siyempre, nababanggit mo nga kanina, no? So, food and nutrition security. Pero bakit nga ba, ikaw personally, bakit ba sa tingin mo ito ay urgent or is an urgent concern, lalo na para sa ating mga Pilipino ngayon? As compared before, ano na ba yung nakikita natin? May sinasabi ba ang mga datos? Yes, kasi may mga pag-aaral post-pandemic, no, may mga data na, no, ang ating National Nutrition Council conducts a national nutrition survey every 5 years if I'm not mistaken. And ano pa rin, no, slowly but ano pa din consistent pa rin na increased pa din yung prevalence natin or percentage natin of undernourished or underweight, stunting, and wasting, no, yung sobrang tayat sa ating bansa. But at the same time, sinasabi rin ng datos yun, as I was researching kanina, na marami rin ang nag-report na ating household who suffered or who are suffering from severe household insecurity or severe household food insecurity rather. So, ibig sabihin, sila ay nakakaranas ng sobrang pagkagutom or yung insecure sila sa food. Ibig sabihin, hindi meron man silang pagkain, hindi maaari, hindi siya everyday. O kaya naman, everyday silang nakakain, hindi maganda yung Fish na nakukuha. Yung quality ng food na nakukuha nila ng kanilang mga anak. So yes, sa ngayon, I think now more than compared to the past siguro 50 years, no, talagang mas makikita natin very glaring ang food insecurity and nutrition insecurity sa ating mga households. And I would say hindi lang dito sa ating bansa, Harvey, no? Kasi syempre ngayon, 'di ba, maraming balita about yun nga, no, mga nagigera sa iba't ibang panig na ating bansa. So connected din kasi yun, no, yung stability ng yun nga, no, as I was saying kanina, yung stability ng isang lugar, syempre mag-aakyat kasi yung mga presyo niyan. So ang resulta nun, yun nga, no, aakyat din yung presyo ng bilihin, ng pagkain. So again, yung ating mga households na sobrang limited lang yung income na pumapasok sa kanilang mga bahay, ang effect nun, sobrang limited din yung choices nila ng pagkain. So kita mo, no, ano siya, no, it's a vicious cycle. So hindi lang siya pagkain na itself, okay, pagkain, it has a lot of repercussions, a lot of effects. And speaking of effects, alam mo, naalala ko even with our previous topics na parang ganito rin before, no, nababanggit mo lagi na it's not just yung malnutrition. So, syempre, yung mga domino effects niyan, lalo na katulad ng mga bata na nag-aaral sa eskwelahan, syempre, direct na naapektuhan talaga yung kanilang performance, no? Yung, katulad na lang nung stunting, and of course, again, yung performance nga sa eskwelahan. Pero when it comes to plans of the national and even local communities, ano-ano nga ba ang nakalatag? Meron nga bang nakalatag for our in our celebration of this Nutrition Month? Yes, Harvey. So actually maganda. So when I was still working sa community, no, a few years before, nakikita ko na ilan-ilan or pa konti-konti, meron na tayong mga cities, mga provinces na ina-awardan ng National Nutrition Council na mga Green Banner Award. Yun kasi yung mga special awards na binibigay ng NNC, no, para sa mga talagang outstanding yung nutrition program. So nakikita ko parang pakonti-konti may mga local chief executives na tayo na talagang nakakita ng kahalagahan ng nutrition sa kanilang community. May awareness na. Yes, sa kanilang locality. So this
year, lagi naman yun, no, every year meron talaga mga events, may mga nutrition education campaigns, cooking demo, webinars, ganyan, no, na sinasagawa ang ating mga localities. But one thing that I really appreciate and I'm really excited to see ay yung mag-snowball effect na yung mga hopefully mga best practices ng mga localities na nauna na nagbigay ng priority sa nutrition. Siguro if I may name some localities, andyan yung Mandaluyong. I think maraming beses na silang mga awardees. I think Manila has been parang isa sa mga most Progressing. Yes, most improved. So, I hope na talagang lumawak pa. So, and magkaroon pa ng mas maraming cities and localities na magkaroon ng collaboration between LGUs, yung barangay, yung mga NGOs, and private sectors. But yun, no, usual naman yan na mga cooking demo, webinars, campaigns, yan yung may kita natin siguro mga nagpaparada, yan, lagi yan, no, sa dulo ng buwan, may mga parades, yan, para maging mas ma-promote ang nutrition, ang nutrition sa kani-kaniyang mga communities. So, Siyempre, of course, yung mga e-posters, yung mga Facebook materials, ay may mga pinapakita tayong mga e-posters, no? Baka siguro magandang basahin. I think yung isa sa mga pinakita natin earlier, baka magandang basahin natin yung acronym nung SAPAT. I think maganda siyang basahin, maganda siyang balikan, at may explain din further, no, Antoinette? Siguro maganda kung may papakita natin yan. yes, Kasi, ayan. alam mo, Hindi ko lang na-view ngayon, no? So, yan, yung SAPAT strategy, isa yan sa isa yan sa pinopromote ng ating ng National Nutrition Council, no, as a strategy for our actually hindi lang for LGUs but for everyone. So S is sorry, mention lang pwede mo lang basahin, Harvey. Ayan, so sabi nga dito sa SAPAT, no, S is strengthen, and then A, amplify, P, practice and promote, A, activate, T, transform. Ayan. Yeah, so siguro for the sake of time, gusto ko lang i-highlight or pwede lang natin want to highlight na lalong-lalo na yung letter T, which is transform, na kasi ang sinusulong talaga natin dito is a collaborative effort. So ibig sabihin, kasi for so long we've been tackling malnutrition in yung silo, yung kumbaga hindi as a collective, na hindi lang siya problema ng National Nutrition Council, hindi lang siya problema ng DOH. As I've been mentioning pa, this Department of Transportation has a very vital role in, di ba, yung accessibility ng pagkain. Yung DTI also has a vital role kasi syempre sila yung nagmamanage ng markets, di ba, ng presyo, no, sa mga pamilihan, sa mga palengke, sa mga supermarkets, and even DepEd has a vital role as well kasi nagkakaroon tayo ng mga school-based feeding program. So, in a sense, we have to look at nutrition systemically, no? System-based yung approach natin. So, yun din yung sinasabi dyan na T-transform food systems, na hindi lang ito problema ng isang departamento, kundi problema siya is an issue of everyone. Therefore, lahat ay dapat may ambag sa solusyon. Ayan. Alam mo na, nakita ko lang nitong mga, nung naging pasukan, no? Even yung mga schools, nakita ko talaga na may mga namimigay na rin, of course, ng mga nutrition packs. I'm not sure if that's how you call it. Pero yung mas mga nutritious food, yung mga snacks nila. So talagang kita na nga natin yung awareness and even implementation itong mga gantong program, no? But syempre, Antoinette, like you, parents at home, ano ba yung mga simple, practical things that families can do to help improve yung nutrition sa kanilang household? Yeah, so syempre, no, paulit-ulit natin sinasabi na una sa lahat, maganda maging practice sa ating mga bahay yung may diversity sa kinakain. So choose varied foods. Maganda masanay ang ating mga pamilya, hindi lang anak, kundi even adults, no? Maraming adults hindi kumakain ng gulay. So Ayan. na maging practice natin ito. Pangalawa, siguro mag-plan tayo, lalo for us na siguro nagluluto, namamalengke, nag-grocery, maganda makapag-plan tayo ng ma-manage natin yung mga food na pumapasok sa ating pagkain na niluluto natin so that we can reduce food waste. Kasi
ang dami ring effects nito sa ating environment, no? Sa ating climate eventually. So, let's reduce food waste and save money na rin. And pangatlo siguro, if ever magkakaroon ng mga programs, siguro mga feeding programs, mga ganong mga klaseng program, maganda we can target or we can partner with local markets, even with local farmers. I know merong mga schools na ganito na yung ginagawa, and even I think may policies na ganito na rin yung sinusulong na makipag-partner with with the farmers, with local food vendors para sustainable. Hindi lang yung estudyante yung nagbe-benefit, kundi yung ating mga nagpo-produce ng pagkain, no? May rin sila, may kita sila regularly. So, ayan, so lahat tayo ay nagbe-benefit. Yes. And syempre, of course, balance. Alam ko, lagi mo ring sinasabi to, binabanggit, no? Syempre, hindi nga ganun ka-accessible lahat, of course, ng mga nutritious food. Kahit na ito yung talagang gusto nating ihain. But of course, again, being intentional as well, kung ano nga yung mga pumapasok sa ating hapagkainan. Ayan, so maraming salamat muli, Antoinette, for these practical and very insightful tips. Huwag po kayong aalis at pakinggan po natin si Bishop Ruben in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang bahagi sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan sa ating mga kaisipan, sa ating mga kalooban, sa ating mga puso, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Marami po tayong mga paksang pinag-usapan sa ating episode ngayon. Naririyan ang tungkol sa disiplina, naririyan tungkol sa kalusugan, At palagay ko sa ating What's Brewing, pag-usapan po natin ang tungkol sa napakagandang kalooban dapat na mayroon tayo patungkol po sa pagkamkam ng salapi. Alam niyo kung paano? Sa pamamagitan ng gambling, ng sugal. At ito ngayon ang pinag-uusapan ng marami sapagkat ang ating pong bansa para bang gambling capital na po ng mundo sapagkat yung dinadownload ng mga apps at tumataya sa pamamagitan ng internet, nakalulungkot po ito. Yan po ay tungkol sa yaman. These are just some things that the Bible says about riches. Ang sabi po sa Proverbs 23:5, "Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven." Kaya ito po yung reminder sa mga wala nang inisip kundi ang magkamkam ng salapi, at lalo na sa pamamagitan po ng sugal. In Proverbs 11:28-29, "He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. He that troubleth his own house." Ganun po talaga ang tutunguhan ng sugal sa isang pamilya. In Proverbs 13 and verse 7, ang sabi, "There is that maketh himself rich, yet hath nothing. There is that maketh himself poor, yet hath great riches." In Proverbs 13:11, "Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase." Napakarami po mga talata sa salita ng Diyos na atin pong maaaring tinan upang gabayan tayo sa ating buhay. Naroon na po tayo, medyo mahirap ang buhay. Mababa ang minimum wage. Subalit wala pong tatalo sa kasigasigan nating mga tao patungkol sa pagtatrabaho. Sapagkat kahit ano pong gawin natin, hindi po magandang kalakal ang sugal. Marami na pong mga nalululong sa sugal, nagiging addicted ng masyado na hindi na po makawala. At ang kanilang pangalan ay nasisira. Sinasabi po ron sa Proverbs 22 and verse 1, "A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold." Hindi po pagayon ang dapat na ginugusto sa ating buhay, at lalo na yung mga nangangalakal sa pamamagitan ng pagsusugal na ito. Nagiging malaking business po ito. Let me share with you what Proverbs 22:16 says. "He that oppresseth the poor to increase his riches, and he that giveth to the rich shall surely come to want."
alam niyo po, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Hindi lamang po ito totoo. Sapagkat sa ating panahon baka yung totoo ngayon, bukas hindi na Pero ang katotohanan po ng salita ng Diyos ay totoo kahit na anong panahon, kahit na anong henerasyon, kahit na marami ng mga development sa teknolohiya, marami ng mga advances sa siyensya, at sinasabing ang kaalaman ay napakataas na. Subalit, ang puso po ng tao ay dapat pong ayusin natin. Hindi po lahat ay nababalot sa yaman at hindi dapat na ang yaman ang bumubuo sa isip at sa puso ng tao, kundi magandang moralidad, katotohanan at magandang sandigan, magandang pagsisikap at masigasig na pagtatrabaho. Yun po ang kailangan natin. Ang sinasabi nga natin pag may tiyaga ay talagang may nilaga. Kung if you want to go through the road sa pamamagitan ng landas ng sugal, hindi po yung kasigasigan. Reminder lang po, magandang pag-uusap po yan. Lalo na galing lahat sa banal na kasulatan. God bless us all. And thank you for joining us today. At palagay ko po naging napakaganda ng ating mga usapan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Yes, kahit nagpapasalamat po kami sa aming mga naging guest ngayong araw mula sa Boys Brigade Philippines, maging kay Teacher Koy Esmele, and of course sa ating resident nutritionist, Miss Antoinette Esmele. And you can rewatch and share our episodes from our Facebook and YouTube channels. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse BBC, Great Commission Television, or GCTV Asia. And make sure na naka-like po kayo and subscribe. Like at para naman sa mga on the go, mayroon rin po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe. And you can listen to our episodes anywhere you are. And shoutout din po sa ating faithful na tech and food team. Hindi po magiging posible ang ating weekly live broadcast without this team. Andyan po sina Sir Edwin Ballesteros, Rina Abante, Jed Gamboa, Aaron Joy Abante, E.L. Cid, Jeff Alvarado, Leo Alpas, Japs Dominguez, Chris Fortez, Emily Ballesteros, Daisy Cu, Malu Inorino, and Jabez Gamboa. And we would also like to thank our ministry partners, andyan po ang Four Gospels Catering Services, Hub 105, and of course ang Haircutters Republic po that you can visit sa kanilang Q Plaza Mall, Cainta, Rizal na branch. And of course, marami po tayong birthday celebrants ngayon. Isa na po dyan si Micah. Happy birthday, Micah! At happy birthday rin po kay Ninang Emily. Ayan. Yes, look at that, Look at that. Okay, so join us again next week, Monday night, same time, 8:30, for another live broadcast ng ating pong Lighthouse Cafe, Where good talks happen.